Nakikiusap ako sa'yo, Lorraine. Pakawalan mo na anak ko. Hayaan mo naman sana ako na makabawi sa'yo. Hayaan mo sana maging isang buong pamilya ulit tayo. Isang masaya na pamilya. I love you. I love you. Parang awa niyo na ibalik niyo na yung buhay niya. Alang-alang sa mama niya, nagmamahal sa kanya. At kapag ginawa po ninyo yun, ako lang mismo ang lalayo. Pwede kayo naman humingi ng hindi mo kailangan makipag-bargain, di ba? Yun na nga yung problema ko ngayon, Faye. Ngayon nakita ko na maayos na yung kalagayan ni Celso. Parang mas mabigat para sa kalooban ko na iwanan siya. Lorraine, kung nandito ka para kulit, Hindi po. Nandito po ako para magpaalam. Naisip ko kasi na mas kailangan niya kayo ngayon. Sapat na po para sa akin yung 3 taon na nakasama ko siya. Yung mga panahon na naisukli ko sa kanya para sa lahat ng kabutihan ginawa niya para sa akin. Celso? Celso? Celso, ano nangyayari sa'yo? Celso? Celso? Ano nangyayari sa'yo, nurse? Celso? Celso? Nurse? Celso, ano nangyayari sa'yo? Celso? Gising ka na. Celso, nandito ako para sa'yo. Nandito ako ngayon. Justin? Adi? Justin? Good morning, Mommy! Good morning, baby. Good morning! Ayan, gising na pala si Mami. Oh, gising na siya, oh. Breakfast in bed. Ha? Talagang thank you. nag-abala ka, ha? Yes. Ba't hindi? Siya. Come, baby. Dito ka. Sama si Daddy. Oh, wow! Sakto mo naman yung niluto ko para sa'yo. Diba? Mukhang masarap nga tong sunog na itlog. Tikman mo. Okay. Specialty ko yan. Crunchy? Crunchy. Sarap talaga yung sunog na itlog. You want to try, baby? Hmm? You want to try? Kailangan talaga ipagdiinan mo na sunog yung niluto ko. Babe, thank you. Thank you for doing this. Baby, you want to try? Ito, sunog na itlog. Hindi ko makuha. Yan. Baby, you want? Ay, wag na po, Mami. Kumain na rin po ako na sunog na itlog. Wow! So, ano? Pagtutulungan niyo ako ngayon, ha? Ikaw talaga. Bakit na siya sa throat? Try mo. Try. Pero, thank you, babe. Celso, ano pakiramdam mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Anong gusto mo? Celso, kung alam kung paano ako nag-alala nung na-aksidente ka. Hindi kita magagawang iwan, Celso.
kailangan balutin ang buong mukha mo dahil sa mga sugat na tinamo mo sa aksidente. Doc, hanggang kailan po nakalagay yung benta niya? Until the wounds have healed enough, pwede nang wala na siyang bandage. It's what we call an open dressing. Salamat po. Bakit? Anong nangyari? Celso! Kasi ka na ba, anak? Celso, tawa kasi na anak mo. Thank you. Celso, kasi ka na. So, Doc, how's my son? Malaki na po ang improvement niya. Nagising siya at nakakapagsalita na. Pero parang namamaos pa rin ang boses niya. He's recuperating, Miss Agustin. Pero unti-unti rin babalik ang dati niyang boses. Tuloy-tuloy na ho ba ang paggaling niya? We'll just continue to monitor him in the next few hours. Pag stable na siya, pwede natin siya ilipat sa private room. Bawal na po ako. Okay, thank you, Dr. Tony. Sige. So, what happens now, Lorraine? Itutuloy mo pa ba yung sinabi mo? Magpapaalam ka na kay Celso? I hope this doesn't change anything. Huwag mo sabihin, porke ba nagising siya babawiin mo na yung sinabi mo, magpapaalam ka na. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ko po ugali na hindi sumunod sa napagkasunduan. Mabuti kung ganon. Excuse me, may anak pa akong aasikasuhin. Oh, Adi, careful ha. Stay close to your mommy and daddy. Hmm? Yes, Mamita. Oh. At kayo namang dalawa ha. I-enjoy niyo yung pamamasyal niyo. Huwag niyo muna isipin yung mga ibang bagay. Kalimutan niyo muna yung trabaho. Yes. Kalimutan niyo muna ang lahat. Yes, Ma. Ayan, ready na. Justin, ha? Hindi ako ngayon. So, bumawi ka. Okay? Yes. Oo naman pa, ma. Huwag kayong mag-alala. Ito, susulitin ko talaga to. Paliligayahin ko yung mag-ina ko. Talaga, Kuya, pwedeng sumabit? Sumabit. Wala man akong gagawin. Sumabit ka dyan. Hey, kumuha ka na sarili mong lakad. Alam ko na. Eto, bibigyan kita. Sige okay? po. Para matuwa ka sa sarili mo. Sige po. Kung ka tumawa sa shop ngayon. Ayun! Ikaw tumawa sa shop ngayon. Gagawin ka na. Shop is, gagawin ka na. Buti pala natanong mo yun, ha? Tama yan. Good job, pa. Okay, sige. Next time. Okay? Talaga po, Lola. Gising na si Daddy. Oo, he's wide awake. And you know what? He's getting better and better every day. Pwede ko na po siya ma-visit? Sure, alam mo, pag nakalipat na siya sa private room, we will visit him, okay? Dalan mo siya ng flowers, ha? Thank you, Lola. Uwi na si Mommy. What? Bakit uuwi ang mami mo? Pag magaling na daw po si Daddy, nauwi na siya. Jenny, wag ka masyadong umasa dyan sa mami mo, ha? Don't expect. Pero Lola, Just eat your food. Okay lang naman na mamaos siya. Mas bongga nga yun eh. Tsaka alam mo yun, pogi points kaya yan sa kanya. Sana mo yun, super guwapo na niya. Tapos, bedroom boys pa. Susaka. Favorite ko talaga libro. Pinapagaan ko lang naman situation, girl.
gaya niyan. Bigla ka na naman nasad. Faye, paano naman ako hindi malulungkot? Nakausap ko na si Celso. Mas mahirapan akong lumayo sa kanya ngayon. Don't tell me, iniisip mo pa rin yung... Nagkasundo kami ni Mama Conchita. At nakako rin ako sa Diyos. Eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano ba, girl? Ano ba yung mga problema mo? Parang text, super unlimited. O ano nang binabalak mong gawin? Thank you, nurse. Celso, anak. Kamusta na pakiramdam mo? Something wrong? Anak, galit ka pa ba sa akin dahil sa nangyari? Galit ka pa ba kay Lorraine? Mahal mo pa rin ba siya? Walang nagbago, Ma. But Celso, I almost lost you because of her. Mahal na mahal ko siya. Buti naman natauhan ka na, Justin. Ma naman. Sana lang, anak, tuloy-tuloy na yan. Ma, don't worry. Alam niyo, ito na, gagawin ko na yung advice niyo eh. Aayusin ko na yung buhay ko. Kaya ito lahat ng ginagawa ko ngayon. Buong puso ko ginagawa. Hindi ko na talaga babalikan yung nakalipas na. I'm glad for you. Hello, we're ready! Let's go, Daddy! Tingnan niyo kung paano yung sikasuyin ni Sab yung anak namin. Ready? Oh. Say bye-bye. My mommy time! Oh, okay. Bye-bye. Bye po, ma. Oh, ingat kayo, Bye ha? po kami. Sige, enjoy. Let's go. You know what, Ma? I'm glad I made the right choice. Oh, say bye-bye. Excited ka na? Ha? Sakay! Yun! So what is it this time, Lorraine? I hope you're here to say your goodbyes for real. Gusto ko lang ho sana humingi ng konting panahon. Hindi ko po kasi alam kung paano magpaalam sa anak ninyo. Inaalala ko lang po yung kondisyon niya. Baka kasi po maapektuhan. I agree. Po? Sige, ibibigay ko ang hinihingi mo. Ibibigay ko yung konting panahon na hinihingi mo. But only because I don't want to agitate my son. Gusto ko tuloy-tuloy na ang recovery mo. Salamat po. Don't get too excited, Lorraine. The moment na fully recovered na ang anak ko, tuloy pa rin ang usapan natin. Lalayuan mo pa rin siya. Maliwanag ba?
Jump higher! Higher! Higher, baby! Oh. Ba't ka mo ganyan makatingin sa akin? Alam ko nang gusto mong gawin. Gusto mong pumasok sa loob, no? Gusto mo rin tumalon, no? Yeah, of course not. That's yun talaga. Na-appreciate ko talaga yung ginagawa mo sa akin. For me, of course, and Daddy. Simula pa lang yan, Sab. Pinapangako ko sa'yo na magiging masaya ulit ang pamilya natin. Promise? Yes. At magiging mas masaya pa yan kaysa dati. Promise ko yan sa'yo. Tama sa'yo ni Baby Adi, oh. Ayun, babe! Pagkatapos nito, kumain ka na, ha? Alis tayo. Saan naman tayo pupunta? Bakasyon. Tuloy natin yung plano natin. Celso, mas mabuti pa siguro na magpahinga ka muna, magpagaling ka. Pagkatapos na, pwede na natin gawin kahit anong gusto natin gawin. Ready ka na? Yes, Doc. I'm ready. Nurse. Makikita ko na uli ang gwapong mukha ng anak ko. Mom, what's wrong? Ray, what's wrong? Kausapin niyo ako, what's wrong? Hindi pwede to! Bakit ka nandun? Celso, Anak, uminahan ka. Uminahan ka, anak. Hi, Ma. Oh, hindi ko naman ayaw. Nandiyan na pala kayo. Kung napagod ko yung gusto sa pamamasyal niyo, ah. Okay lang yun. Minsan lang naman kami buong pamilya na mag-bonding, so we had a lot of fun. Alam mo, natutuwa ako sa inyong dalawa na okay nang lahat sa inyo. Thank you, Ma. Sab, samantalahin mo ang pagkakataon ngayon. Ipakita mo sa anak ko no, kung gaano mo siya kamahal. Ipakita mo kung gaano ka mabuting asawa para hindi na siya magloko ulit. Ma, I think yun naman yung ginagawa ko eh. I just hope na next time, hindi lang masagasaan yung schedules ko sa hospital. Gaya kanina, nasira yung appointments ko the whole week. I have an idea. Ano yan, Ma? Meron kang
pwedeng gawin na talaga magpapasaya kay Justin. Sa tingin ko, panahon na para magkaroon kayo ng anak. Ma, may anak na kami ni Justin. Andun si Adi. Sab, alam ko yun. Alam ko mahal na mahal mo yung apo ko at tunay na anak ang turing mo sa kanya. Pero, hindi pa rin natin maalis ang katotohanan na si Andrea pa rin ang ina ni Adi. Dapat, binibigyan mo na ako ng pangalawang apo. Dahil sa tingin ko, iyon ang magpapatibay sa relasyon niyo ni Justin. Ayokong mangako, Ma. Alam niyo naman kung gaano ka-stressful to bear a child. Hindi ko kayang isabay yon sa trabaho. Nakaka-pressure ko yun eh. And tingin ko naman kinalimutan na talaga ni Justin si Andrea. So, wala akong urgency na gawin yun ngayon. Dok, sinabi niyo ayusin yung mukha ko. Bakit ganito nangyari? Ba't ganito? Puro peklat, puro sugat. Matindi din ang sugat, Mr. Agustin. Even with the skin grafting, wala kayong magagawa kundi i-repair yung mga damaged tissues. Yun lang ang paraan para magkaroon ng improvement yung appearance mo. Ano ka ba? Anong improvement dito? I look horrible! I look like a freak! Celso, huminahon ka, please. Hindi ako pwedeng minahon. Hanggang ginagawa ng mga doktor na to na ayusin ang mukha ko. Ano ba ginagawa niyo dyan? Gumawa kayo ng paraan! Do something! Ibalik niyo ang dati ko itsura! Celso, anak. Don't worry, okay? Gagawa tayo ng paraan. We will seek other treatments. Okay? Kapag-alala. Ma, bakit ako pinaparasahan ng Diyos ng ganito? Ano bang nagawa ko para danasin to? Bakit pa sa akin kailangan mangyari to? Please, handa po ako magbayad ng kahit magkano. Basta lang maibalik sa dati ang mukha ng anak ko. Tatapatin ko na kayo, Mrs. Agustin. Imposible pong maibalik ang dating ano ni Celso. However, may mga medical experimental procedures kami na pwedeng gamitin para mas maging acceptable sa mga pasyente ang itsura nila. Katulad nung sa anak ninyo. But there's no guarantee that those procedures will work for your son. I'm really sorry, Mrs. Agustin. Nagawa ko na po lahat para tulungan anak ninyo. Excuse me. Paano natin sasabihin kay Celso na napakaliit na pag-asa na maibalik sa dati ang mukha niya? Hindi niya makakayanan nito. Diyos ko, patabayan niyo po ang loob ko sa gitna ng pagsubok na ito. Ayoko pong mawalan ng pag-asa. Gusto ko pong maging matatag para kay Celso. Ngayon niya ako kailangan. Bigyan mo sana ako ng lakas ng loob para alalayan siya ng matinding pinagdadaanan niya.
basahan mo rin itong lahat. Maayos na sana yung pagsasama namin dalawa ni Celso. Kung hindi lang siguro ako sinundan ni Celso, hindi sana nangyari to. Saan mo ako dadalhin? Sa malayo. Sa lugar kung saan tayo makakapag-usap ng masinsinan. Sa lugar kung hindi tayo magagambalan ni Celso, ni Sab, o ng mga magulang ko. Justin, hindi ako makapaniwala na magagawa mo sa akin to. Ganyan ka na ba ka-desperado? Oo, desperado na ako. Okay? Pero hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. At kahit kailan, hindi ko pwede mabawiin yun. Andrea, hanggat kaya pa, ipaglalaban kita. Sa anumang paraan kaya ko. May isang tao sa nakaraan na magbabalik. Depende sa hakbang at desisyon na iyong gagawin. Ang taong ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pangmatagalang kaligayahan o maging sanhi ng matinding kalungkutan at pagkasawi. Si Justin may kasalanan ng lahat ng to. Kailangan niya talaga mahimasok dun sa masayang pagsasama namin dalawa ni Celso. Siguro kung hindi ako tinangin ni Justin, hindi nagdurusa ngayon si Celso. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba tumawag ako ng nurse? Ayoko matulog. Ang gusto kong magising sa bangungot na nangyayari sa akin. Lord, hindi ka ba nandidiri sa akin? Bago ko maaksidente, alam kong hindi ako perfecto. Pero ngayon nangyari sa akin to. Kakayanin mo pa kayang tabihan ako bago matulog? O halikan mo ako? Natitiis mo pa ka ba kaya mahalin ako? Celso. Walang nagbago sa nararamdaman ko. Mahal na mahal pa rin kita. Sinasabi mo lang yan. Marami pang pwede magbago, di ba? Dahil alam ko, sa tuwing titignan mo yung mukha ko, awa ang makikita ko sa mga mata mo. Manilit ako na sa sarili ko. Babawasan pagkalalaki ko. Pero sana hindi na lang ako nakaligtas. Sana namatay na lang ako kung ganito lang din magiging tsura ko. Celso, huwag ka magsalita ng ganyan. Alam ko masaklap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero huwag ka sumuko. Malakas ka.
Alam ko kaya mo to. Kaya natin to. Justin, nandiyan ka ba sa baba? Justin, Yeah. aren't you going to bed yet? Babe, you can go ahead. Mauna ka na. Susunod ako. I just have to finish this. There's a big problem kasi. Babe, please, bilisan mo na yan dyan, ha? Yes. Antayin kita sa room, okay? Alright, babe. Ha? Alright. Promise? Promise. Susunod ako. Okay. Go ahead. Hindi na dapat kita iniisip, Andrea. Nilinaw mo na sa akin na wala akong aasahan sa'yo. Kaya dapat ko nang panindigan ang desisyon ko na kalimutan ka. At ibaling ang puso ko kay Sam. Ay, nandito na kayo! Kanina pa kayo naabangan ng bata. Excited na siya makita si Papa Celso. Hi, baby. Nandito na ang daddy mo. Miss na ka, Jenny. Kakap na. Pagod na ako, papahinga lang ako. Ah, sige. Tawan mo nga ako. Mukha lang ang sira sa akin, pero hindi ako baldado. Kaya ko mag-isa ko. Hindi ko kailangan ng tulong niyo o ng awa niyo. Magsama-sama kayo. Mami, ba't ganun face ni Daddy? Anak, na-aksidente kasi yung daddy mo. Kaya naapektuhan yung mukha niya. Kaya ganun yung itsura niya. Pero dapat hindi ka matakot sa kanya kahit marami siyang sugat. Dahil siya pa rin ang mabait at mapagmahal mong daddy. Okay? Kailan babalik sa dating mukha ni Daddy? Baby, ang importante, alagaan natin siya. Kailangan iparamdam natin sa kanya na love natin siya. Para hindi na siya magalit katulad kanina? Oo.
anak. Okay, ito na si Daddy. Nagluluto na. Isa pa tinapay. Babe! Help me, please! Baka pwede ka magtuloy nitong niluluto ko. May client meeting pa ako eh. Kawawa naman yung bata, kasi pa nagutom. Asan ba si Meding? Diba, trabaho niya yan? Yung ibang mga kasambahay natin. Yung wala, sinama ni Mama sa palengke. Wala akong magagawa. Di pa sila nakakabalik. Babe, I have a 9:30 a.m. appointment. Hindi ko pwedeng paghintayin yung mga pasyente ko. Babe, Mommy has to go to work already, okay? Bye-bye. Eat well, ha? Justin, ikaw na muna bahala dyan. I really have to go, ha? Wait, tumatawag na pasyente. Yes, hello? Daddy, sunog na yung hotdog! Wala. Sorry, anak. Sorry na. Ito na. Ito na, ibibigyan ni Daddy. Ito na. Konti na lang. Yan na, may egg ka na, tsaka tinapay. Oatmeal, gusto mo, anak? You want? Ito na. Okay. Si Celso po. Malamig na yung pagkain eh. Ay, naku, kanina ko pa siya pinatawag. Nandiyan sa kwarto, ayaw lumabas. Padalhan ko na lang siya ng pagkain. Yaya? Ma'am? Pakihanda naman yung pagkain ng sir mo. Ako na magdadala sa kwarto niya. Opo, ma'am. Sige, salamat. Mommy, what's wrong with Daddy? Baby, baka masama lang yung pakiramdam ng daddy mo, okay? Sige, kain ka na. Celso, eto, kumain ka na muna para mainom mo na yung gamot mo. Sinabi ko na kay Manang na hindi ako nagugutom. Bakit ba ang kulit niyo? Celso, hindi ka na nga nag-lunch eh. Hindi ito makakabuti para sa'yo. Eto, paborito mo kaldereta. Ako nagluto. Sinabi ng ayoko eh. Bakit mo ba ginagawa ito, Lorraine? Dahil nakaawa ka sa akin? Basta ko kailangan na awa mo. Hindi mo ibabalik ng awa at concern mo ang dati kong pagmumukha. Celso? Kaya pwede ba? Lumabas ka muna, iwanan mo muna ako mag-isa. Celso, sana naman hindi mo nang... Celso, anong ginagawa mo? Sandali lang! Lumabas ka muna! Celso! Celso! Celso, ano ba? Celso! Celso, alam ko nahihirapan ka. Pero wag mo naman gawin sa amin to. Wag mo naman kami itaboy. Wag mong isara ang sarili mo sa mga taong nagmamahal sa'yo, parang awa mo na. Kakampi mo kami dito, Celso. Ang dapat mong labanan ay ang sarili mo. Yung kahinaan ng loob mo. Celso, parang awa mo na. Huwag ka naman sumuko. Kahit anong mangyari, hindi kami susuko sa'yo. Kaya parang awa mo na. Buksan mo na yung pinto, Celso. Celso! Hindi pwede to! Bakit ganito? Basta ka, Jenny. Matindi ka namang sugat, Mr. Agustin. Even with the skin grafting,
wala kayong magagawa kung hindi i-repair yung mga damaged tissues. Yun lang ang paraan para magkaroon ng improvement yung appearance mo. Gusto ko na matapos to! Celso! Celso! Diyos ko, Celso, anong ginagawa mo? Ano nangyayari sa loob, Celso? Buksan mo ang pinto! Celso! Celso, ano nangyayari dyan? Buksan mo ang pinto! Celso, please! Celso! Parang ako muna, buksan mo yung pinto! Ano bang ginagawa mo dyan? Celso! Celso? Anak? Celso, anak, papasukin mo kami. Celso! Celso, please. Celso? Kung meron ka mang binabalak na gawin na masama, huwag mo nang ituloy, parang awa mo na. Celso, kahit ano pa maging itsura mo, kahit mabulag ka, kahit mawalan ka ng paa o ng kamay, nandito lang ako, mamahalin pa rin kita kahit anong mangyari. Tandaan mo yan. Celso. Celso, parang awa mo na. Mahal na mahal ka namin ni Jenny. Huwag mong hayaan masira ang pamilyang to dahil lang sa pagsubok na to, please. Celso, parang awa mo na. Buksan mo na yung pinto. Celso, lumaban ka para sa amin ni Jenny. Hindi kami susuko kahit anong mangyari, kaya huwag ka rin sumuko sa sarili mo. Celso, please. Celso! Kaya, kunin mo yung susi. Dali. Yes, ma'am. Celso, please. Mamaya ko na po. Please. Celso! 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 Oh, hi, babe. Hey, babe. Hello. Hi. My goodness. Babe, sorry kinabi ako Sunod-sunod kasi yung meetings namin sa prospective clients My goodness, what a long day. Wow. Babe. Bigat ng katawan ko. Pasahin mo naman ako, please. Massage. Saan ba? Dito? Diyan? Babe naman eh. Alam mo naman hindi ako magaling mag-massage. Alam ko na. Eto na lang. Why don't we call, magpa-home service na lang tayo. And I'm sure marami tayong matatawagan ngayon, okay? I have to really finish this case. Hey, babe, saglit lang to, please. Kailangan ko talaga. Kailangan ko ma-relax ang ulo ko dahil sakit-sakit na. Please. Okay. Pero sandali lang, ha? Dami pa akong babasahin, baby, oh. Okay. You know what? Babe, I'm good. Thank you. Thank you. Yeah? Salamat. Celso, gising ka pa ba?
Gusto ko lang sana mag-sorry. Sana noong unang beses na niyaya mo akong lumayo. Sana pumayag na ako. Sana nakontento na lang ako sa pagiging si Lorraine. Hindi na siguro sana nag-cruise ang landas namin ni Justin. Hindi na sana nangyari lahat ng to. Sinisisi ko si Justin sa lahat ng nangyayari ngayon. Kasi tinangay niya ako. Dinala niya ako sa isang lugar na mahalaga daw sa aming dalawa. Pero sa totoo niyan, may kasalanan din ako eh. Kinailangan ko talagang antayin ang mangyaring lahat ng to. Bago ko ma-realize na ikaw talaga yung pinipili ko. Sana noon ko pa pinaramdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Na wala nang ibang lalaki para sa akin, kundi ikaw lang. Siguro kung nagawa ko yun noon, hindi na siguro nakagulo sa ating dalawa si Justin. Gusto ko lang malaman mo na itong mga kamay ko, ikaw daw ang minamasahe. Talaga? Kuya, hindi ka rin makatulog? Akala ko ba ako lang may insomnia sa pamilya natin, ha? Ay, alam ko na, kuya. May problema kayo ni Ate Sab, no? Ba't ganun, bro? Ba't di ko maramdaman kay Sab na yung pag-aasikaso at pag-aalaga ng isang asawa? Like, I mean, noon, kahit pa paano maasikaso naman siya. Pero ngayon, ever since na nag-promise ako sa kanya na kakalimutan ko si Andrea, I'm beginning to think, siguro parang hindi siya wife material. Nakakaya sobra. Mali man na ganito ako mag-isip, pero wala, minsan ganun talaga nararamdaman ko eh. Kuya, hindi naman kaya masyadong mataas ng expectations mo sa kanya? I hate to compare, pero nung kami pa ni Andrea noon, hindi ko na
kailangan magsabit. Alam na niya agad yung mga kailangan ko. Alam niya kung paano tanggalin yung pagod ko. Alam niya kung paano ako pangingitiin para mawala yung init ng ulo ko. Bro, with Andrea, I feel na priority niya ako. See? Tingnan mo, paano naman napasok si Ate Andrea sa usapan natin, Kuya? Tapos, kinukumpara mo pa siya kay Ate Sab. Kala ko ba, nakalimutan mo na siya? Kuya, don't tell me. Iniisip mo pa rin siya hanggang ngayon. Ano ka ba? Hindi ko talaga iniisip si Andrea. I was just trying to make a point, kaya ako nabanggit si Andrea. Pero tama ka. Hindi ko dapat kinukumpara si Sabrina kay Andrea. You know what? Come to think of it, ilang buwan pa lang kami kasal ni Sab. Siguro nag-a-adjust pa lang siya sa pagiging asawa, kaya ganun. You think? Gusto ko tulungan si Celso. Pero hindi ko alam kung paano. Natatakot lang ako, Faye. Baka kasi sa matinding depresyon, baka maisipan na naman niyang saktan yung sarili niya. Oh my God. Huwag naman sana, friend. So, paano na kayo na Jenny kung ginawa niya yun? Sa totoo niyan, Faye, nagtatapang-tapangan lang ako eh. Pinapakita ko kay Celso na matibay ako. Pero tuwing nakikita ko siya umiiyak. Nakikita ko siya nahihirapan. Natutulog yung loob ko. Siyempre, hindi mawawala sa isip ko na sisihin ang sarili ko. Kaya magpapagod na ako pa rin may kasalanan ko bakit siya na-aksidente. Bakit nangyari sa kanya to? Ano, friend? Huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Tagal mo lang loob mo. Kasi sa'yo kumukuha ng lakas at tabang si Papa Celso. Tama ka, Faye. Mabuti na lang hindi ako pumayag sa kagustuhan ni Mang Conchita na bumalik sa anak niya. Siguro kung ginawa ko yun, hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Usapan nga pala kayo ng nanay ni Papa Celso. So, ano nang balak mong gawin? Tutuloy mo ba ang pag-alis mo? Andrea? Ho? Bakit po, Sir Joaquin? Wala. Sige, ito rin eh. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit kung kailan pinipilit ko nang kalimutan si Andrea, ay saka ko siya naiisip at nakikita? Naku, thank you so much, Kumare. Yes, I'll tell Celso the good news. I'll see you soon, ha? Okay, bye. Thanks. Naku, Lorraine. Kausap ko yung friend ko. Meron daw siyang kilalang surgeon who specializes in cases like Celso's. Baka matulungan niya ang anak ko. Ako talaga, ma'am? Sigurado matutuwa si Celso sa balitang yan. Lorraine, I just want to thank you.
Napakalaki talaga ng tulong mo. Alam mo kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam mo naman ako kasi mahina ako sa problema eh. Pero ikaw, ang galing mo magdala. Alam mo, nakikita ko na unti-unti nang lumalakas ang loob ni Celso. Natututo na siyang lumaban. Maraming salamat po, Ma'am Conchita. Masaya-masaya po ako na na-appreciate niyo po ang ginagawa ko. Oo naman, Lorraine. Alam ko na ngayon na mahal mo talaga ang anak ko. Pasensya ka na ha kung naging masungit ako sa iyo noon. Alam ko meron tayong usapan na alis ka na kapag gumaling na si Celso. Ngayon, desisyon mo na yan kung gusto mo pang ituloy. Justin, is everything okay? Si Addie, how is she?